Ang kanila pong match ay may pondong $50,000. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Makibalita naman tayo dito sa katatapos lang na blitz match between Hansmok Niemann and Guradi Vidit ng India. Meron na palang mga ganito-ganito, ano? Ang kanila pong match ay may pondong $50,000. So meron pong 3 rounds ang kanilang format ng match. Ang first round ay 4 minutes plus 2 seconds increment, unahang maka 4 points. Okay? At yung second round naman, ang time control ay 3 minutes plus 2 seconds, unahang maka 6 points. Yung third round naman ay 2 minutes plus 2 seconds increment, unahang maka 6 points. First to make 2 wins sa rounds. Okay? Yan. Pero mainit po ang naging bakbakan nila. Dito po tayo sa pinakamalaking time, no? 4 minutes plus 2 seconds. Analyze natin yung kanilang bakbakan. At mamaya po ay papakita ko sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa sa first game ni Niemann ay nag-E4. E5 naman si Vidit, Knight F3, Knight C6, nag-Bishop C4, Bishop C5, nag-D3, Knight F6, C3, D6. So, normal po na setup ng Gyoko piano. Knight BD2, Knight F1, Knight A5. Ayun, para i-exchange kagad sa strong Bishop. At nag-Knight G4, inatake naman yung pawn sa F2. Nag-D4, syempre kailangang i-block. At nag-E takes D4, nag-H3 muna. Ayan, para paalisin ng knight. At yan ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito. Dahil sa mga nagdaang laban, knight ang pinangka-capture sa pawn kaagad. Okay, pero dito tayo. Sa H3, nag-Knight E5, Knight takes D4. At Bishop takes, C takes D4, nag-Knight G6 at nag-Knight G3. So medyo normal naman, equal na equal ang evaluation. Nag-F6, ayan, para mapalambot ang solid center. Kumapture sa F6, Queen takes F6 and nag-Bishop E3. Depensa rin sa under attack pawn. Nag-Bishop E6, Rook C1, C6 para may depensa. At nag-Queen D2, ayan, develop. At may mga threat mamaya, Bishop G5, nag-H6, pinigilan. At bumaba si Niemann para maaaring ilalagay sa H5 ang Queen. At nag-Knight H4, okay? For the meantime, ang time control po nila, ayan, halos lamang ng mahigit 1 minuto si Vidit. Nag-King H2, Rook A E8, nag-Rook C2, ayan, kunat-kunat muna si Niemann, nag-Queen G6 at nag-Rook E2, yun pala purpose ng kanyang Rook C2, PP hit sa isang pag-alis ng Bishop, battering malakas. Nag-Bishop F5 at nag-F3, Bishop D3 ng alikot, Rook F2, ilag muna, Rook E7, ayan, at magbabattery din sa E-file, si Vidit, nag-Bishop D2, at kumapture na, capture, nag-Rook E8, iwas lang, nag-Queen F6, tiniret ang pawn, at nag-Bishop E3, grabing tiyagaan, ano? Blitz ito pero parang long game ang kanilang naging laban sa sobrang daming mga tiyagaan, ayan. Binalak dito ni Niemann ang pressure, at nag-Knight to H4, F5, ayan, at medyo parang bahagyang binuksan pero ang plano talaga ni Niemann ay sasalubungin niya ng Bishop ang Queen dyan, nag-Rook E4, okay, di pwedeng capturein, and at the same time, pamigil sa paparating na Bishop F4 pero ayaw papigil ni Niemann, gusto niya talagang ilagay ang Bishop sa F4, nag-Rook E8, napaatras, ayun, medyo pagdating po sa evaluation bar, kitang-kita, tumatangkad lamang si Niemann, Bishop E5, hamon Queen to Queen, at nag-Rook F4. Ayun, ayaw ni Niemann kasi nga siya ang mas may atake sa posisyon na to, so kailangan niyang i-maintain ng mga pyesa para mas lalong matindi ang pressure. At dito, Queen F2, may malaking panganib na nagbabadyang paparating, mag-Rook G4, atakihin ng Reyna Kaya in H5 dito ni Vidit para walang Rook G4, nag-F6, nag-Knight G6. Siyempre, hindi pwedeng basta-basta kakapturin yan. May Bishop takes F6, nakatagos ang threat. Okay? Kaya lalaki ng sobra ang lamang. Kaya nag-Knight G6 lang si Vidit. Nag-F7 check, King H7, yun nga lang, may napakalakas na Rook F5
na queenless o matchas ang usapan. And nag-rook takes f7 na lang dito si Vidit. Capture, yun nga lang, takes, lamang ng isang tore maliwanag, nag-e6, nag-h4, and knight f5. Kumbaga, patagal na lang ito, no? So, first round or first game ay nanalo si Niemann. Matinding kunatan pero nagkaroon ng laman nitong bandang huli at naunahan kagad ni Niemann. Tingnan natin ang nagkapisa kang game number 2. Black naman dito si Niemann, nag-d4 si Vidit, knight f6, c4, e6, knight c3 at pumasok sa Nimzo Indian, nag-e3, castle, bishop d3, develop, d5, knight f3 and nag-b6. Ayan, at pagkaganyan, di-develop sa b7 o kaya sa a6, kumapture kagad sa d5 si Vidit at kumapture, castle and nag-bishop a6, exchange na, takes, at nag-bishop d2. So, simplihan lang naman ang mga opening nila. Pero, ayan na, nag-c5 na. Nag-insert na ng medyo pamresure sa center. At nag-rook c1 na wala po sa libro. Ang tira daw dito ay queen a4. Yan ang madalas ginagawa sa theory nito, ha. Pero, nag-rook c1, novelty, nag-c4, nag-b3. Ayan. Dito po, mga kamatyas, baka mapaisip kayo, bakit hindi nagku-queen a4 na tipong may double attack? Kakapture lang kasi sa knight. Okay? Na kapag kumapture dyan, may knight c7. So, very simple. Wala ring mangyayari sa puti. Kaya, nag-b3 lang dito si Vidit. Kumapture, capture, nag-b5, kumapture, capture, nag-rook b1, rook b8, knight e5, threatening double, nag-queen d5 para makover ang c6 square, nag-a3 para wala rin namang b4 na paparating, nag-knight e4, inatake ang bishop, queen c2, dinipensahan, nag-f6, paalis sa knight, atras, knight c7, ayan, kasi worst ang piece dyan sa gilid eh. Lahat po ng mga pyesa nating mga nasa gilid-gilid, dapat ilagay natin sa kapakipakinabang at center pawn. Ayan, ayusin ko lang po yung buko Mala Jose Rizal daw sinasabi. Nag-bishop a5, knight e6, a4, a6, capture. Napakaganda na naman ang position ni Niemann. Okay, at nag-rook a1. So, ito po ay over the board ha. Hindi po ito online. Baka pag hinalaan nyo na naman si Niemann. Nag-rook b1, rook c4, h3, knight g5, at capture. Ayan. So, lumalabas knight versus bishop pero napakalakas ng pass-pawn dito ni Niemann. Nag-rook a7, rook c8, queen a2, pinapapush siya. Nag-h5. Ayan, h5. Bakit kaya nag-h5? Atake. Nag-rook c1, atake, capture, rook e7, nag-g3. Talagang mainit na mainit si Niemann. Gusto niya talagang busagsagin ang position dito. Yun lang. But umatras ang evaluation. Dapat daw queen f5. Queen to f5. Okay. Na halimbawa, kung mag-rook f1, magku-queen g6 lang daw. Ayun. Yun nga lang, parang ang silent naman nun. Parang ang hirap makita. Okay, medyo silent yung datingan. Pero balik tayo. So, nag-f takes g3, knight takes g3, at nag-queen f2. Ayun. Threatening the knight. Knight e4 ulit. Nag-queen a2. Oh, may pagkakataon na. Hindi pa rin napansin dito ni Niemann. Nag-rook d8, rook e5, queen b7, capture, at nag-knight f6, rook b1, queen c6, capture. Aba, nawalis ang mga pawns. King h8 umilag, nag-bishop e1, nag-queen e4. Wala na. Lalong lumala ang evaluation bar. Ayun, na-capturean libre. Ang sama pag nag-blunder si Niemann. Ano kagad? Fatal kagad. Ayun, nag-rook h5 check para wala ring mga gulo-gulo check. At dito po, nag-resign si Niemann sa game number 2. 1-1 na ang score. First to make 4 points. Lipat tayo ngayon sa kanilang game number 5 dahil yung kanilang game number 3 and 4 ay puro tabla. Talon tayo game number 5 sa nagkapisakang laban. White dito si Niemann, nag-e4, e5 si Vidit, knight f3. Ito na naman tayo sa Gyoko Piano. Mukhang ito yung pinaghandaan nilang dalawa. Laging Gyoko Piano pumapasok Knight e7, d4, knight g6. At nag-bishop d3, knight h5. Ayan, lulundag sa f4.
Bishop G5 na wala sa libro. Bishop E3 lang ang theory. Pero Bishop G5 novelty. Tingnan natin. F6, Bishop E3, Knight F4, Bishop C4, checking H8, Knight D2 at nag C6 para mamaya may mga D5. Bishop F1, umilag kagad dito si Niemann, nag Queen C7, C4 at nag F5. Grabe, galit na galit si Niemann Si Bidit pala, sorry. Nag C5, kumapture sa D4, capture muna. So may mga sequence dito ng mga anong tawag dito? May mga pasakali ng mga sequence pero ganun pa man, ayun, malinis naman ng mga exchange. Ayun, may mga pasakali, pahinog lang sa E4 at anytime naman mababawi yan. Capture, rook takes E4. So dito po ay halos equal, walang masyadong tensyon. Rook E3, Rook D8, Queen C3 ilag, Queen F4, tiniret ang pawn, F3, Knight H4. Yun nga lang, may mas nakikita akong kalikot ang dating dito ni Vidit. Knight to E5, Queen G5. Ayun. Rook E1, hindi pinansin ni Niemann kasi yung pawn sa G2 ay depensado naman. Wala namang mga capture dyan. Sapat ang depensa ng puti. Nag H5, Queen A3, Rook F5, King F2, Rook F6, Queen E7. Nako, pumasok na si Niemann. Rook F8 battery at nag-Knight D7. Ayun, na double. Knight takes F3. Bumitaw po ng isang matinding sakripisyo dito si Vidit. Tama ba yan? Pero ayon sa evaluation bar, hindi sumasang-ayon ang computer engine. Ayun, kumapture, capture, pawn takes, Queen H4 checking, G1. Yun lang. Meron naman palang pangharang. May pangharang. Bitin. 10 bits. Bakit kaya hindi gumanito? Pag kumapture dyan, may Queen E8 check. Pag nag-King H7, Rook takes F3. Ay, oo. Capture. Akala ko may ganyan. May capture nga pala sa tore. Boss, hindi pwede. Kaya pala gumawa, ang ginawa, King H7 muna. At Rook F2. Ayan, para wala ng capture sa F3. Queen F4, ang tawag dito, nagpapakabait na sa position. Pakabait na, lamang na Hindi naman kailangang, maging salbahe pa sa position. Ayan, H4, binigay yung pawn, pero mayroong F4, threatening Rook H3. Ayan, talagang sadya ni Niemann yan para ma-open ang H-file at nag-A5. Yun lang. Pagtira ng Rook H3. Resign si Bidit! Lalabas, ang score ay 3-2. Isa na lang. Tapos na ang round 1. 1 point na lang kailangan ni Niemann. So lipat tayo ngayon sa game number 6 nila. White dito si Bidit. Nag-E4. E5 si Niemann. Knight F3, Knight C6. Bishop C4. Baliktaran talaga. Gyokopyano lang ang kanilang pinaglalabanan. Naka-Bishop E7. Okay, so ito po ay may pagka Italian game na ito. Bishop F8, H3. Ayan, lilipat, magpa-fianchetto system. Isa rin po sa opening ko ito nung bata ako, naalala ko. Naka-fianchetto system na naka E5, Italian. Bishop E3, A4, sacrifice. Pero may bawi doon, Nag-Queen D2, didoble, na wala po sa libro. Nasa ng novelty, sorry. Ayun, novelty pala yung A4. Ang tira ay Queen E7 at Queen B8 sa theory. Okay, pero A4, balik tayo. Ayan, napakaganda ng position ni Bidit dito. Well-controlled ang sentro. A3, Knight A5 para may mga lundag-lundag doon. Nag-Queen E2, Queen B7. Ang kunat ng laban nilang dalawa, Ang kunat. Dito nyo mamimiss si Dubob, si Meow Meow. Yung mga magugulo maglaro. Ang kunat ng laban nila E5, ayan na, umatake na. Knight D5, umiwas lang. Teka muna mga kamatyasak, laruin ko lang to. What if Knight takes D4, magku-Queen F2 lang. Okay, so nakahang yung Knight, nakahang din yung Knight sa F6. Lalamang ng isang pyesa dito, ang puti. Kaya, ingat sa ganitong posisyon. Yun, dinipensahan, tiniret kasi, at nag-Knight to E4, nako, lakas sa mga squares, mga control, yan, Capture, Bishop C4, nako po, ang sakit ng tusok. Knight E7, Bishop C5, grabe, nanunusok talaga yung mga
Nanunuwag. Ayun. O, boss. Meron na palang ganun. O, boss! Okay. So, threat ang queen. May threatening matchas doon. Pero nag-knight e4. Teka muna. Takes up pa. Sacrifice ng Reyna, oh. Sacrifice, pero lamang pa rin si Bidit kasi ang daming pyesa. Daming pyesa at ang lakas ng center pawns. Tingnan nyo po, no? Yan ang chess, eh, oh. Ito na yung kalaliman ng chess. Kahit na material disadvantage, pero dahil sa strong center pawns, nagbibigay ng malaking lamang pa rin talaga. Kahit winless pa. Check. Knight F3. Ayun, para kapit lang sa support sa D4. Walang makain si Nima, no? Suportado. Bishop D5 tineret, Knight A5 at nag-E6. Ayun na. Ayun na. Bumigay pa yung isang pyesa. Aray nako, ang daming pyesa. Bumigay pa. Ay nako. Ayun, resign po dito si Niemann. Bakit? Matchas eh. Ay, matchas. Matchas mga kamatchas. Okay. Ano ang score? 3-3. All sila. Okay, dito po sa game number 7, nagkapisakan sila. May nanalo na. Alamin natin. White si Niemann, nag-C4. English opening, E5 si Bidit, G3, Knight F6, Bishop G2, C6, nag-D4, E4, at nag-Bishop G5. Medyo kakaiba. Puro Bishop muna ang dinevelop. Ayan, oh, di ba nga sa principle, develop your knight before bishop. Pero dito, dalawang bishop muna dinevelop, ano? Pero blitz naman eh. So interesting 'yan. Capture at nag-queen B3, so bookline pa rin, queen D6, castle at knight F6 dahil nakailag na sa pin, so may threat na sa D5, knight F6 to support. At nag-knight B5, queen E7, nag-rook C1, grabe, bookline pa rin, haba oh. Knight F4 at nag-bishop E6. Ayun, dito nagkaroon ng diferensya. Dahil ang last time ang ginawa ng black ay nag-A6 muna. Okay, pero this time bishop E6 si Bidit. Capture, and nag-bishop H3. Pressure threat. Queen A3. Hinamon ng queen to queen at tinanggap naman. Interesting. Nagpa-double pawn pero ang nakikita ko dito ay rook AB1. Yan ang pinakapambawi. Nag-rook E7 para ma-prevent naman yung coming knight C7. Oo nga, malakas nga yun. Knight XA7, yun lang. Bumigay yung pawn. G5 para immediately matakpan kaagad yung nagbibigay ng pressure. Knight to C8. Ayan na. May mga kalik-kalikotations pala dyan. Rook E8, Knight D6 nakalikot. Rook B1, threat ampon. At nag-G4, Bishop F1, Rook B8, and Bishop A6. Napilitang mag-B6. But Knight C8 ulit, Rook E8, Rook C7. Yun pala purpose para makontrol yung 7th rank. King F8 at nag-battery B5, Rook C5 para pabagsakin yung pawn. Nag-Rook A8, Bishop B7, Rook B8, and capture. Aba, naunti-unti. Bishop D8, A4, yun ang masakit. A5, A6. Yun ang masakit. Ayun, kinapture na, no? Takes. May knight D6. Double. So, quality up, maliwanag. Wala na, madali na ito. Walang kagulo-gulo ito. Ayun, malinis to. Bagsak. Malinis eh. Capture. So, since kung sino manalo dito ay magiging 4 points na, nagbabakasakali na lang si Bidit pero talo na rin. Okay, sa first round, ang nanalo ay si Niemann sa score na 4-3 na git-gitan talaga. At yung sa kanilang round number 2 na 3 minutes plus 2 seconds increment, first to make 6 points, nanalo naman si Vidit sa score na 6-3 out of 9 games nila. Unang naka 6 points si Vidit. At humantong po sa final round, round number 3, na 2 minutes plus 2 seconds increment. 9 games din ang inabot ng laban at ang score ay 6 pabor kay Niemann. Tinapos ni Niemann si Bidit. At siya ang nanalo sa exhibition match na ito na $50,000 US. Grabe, no? Pinopondohan na ngayon ang over the board match, no, ng Blitz. Sana magkaroon din sa atin ng ganyan.
Big time, ano? Ganun pa man, congrats pa rin kay Vidit. Malakas naman talaga si Vidit. Yun nga lang, pagdating po sa pabilisan, talagang si Niman, batak yan. Kahit sa mga online, kaya nga napagbibintangan na nag-engine yan. Malakas talaga sa mabilisan yan, sa blitz, sa bullet, pag pinanood yung mga laro niyan, ang lakas. Ayun, dun siya tinalo. Mas mabilis talaga pagdating sa blitz si Niman kumpara kay Vidit, no? Pantay lang halos ang lalim pero yung speed, dun nagkakaalaman. At yung nerve din, no, yung stability ng nerve, si Niman ang nagwagi. Okay po, yan ang balita, ano? At marami po kasi ako natanggap na messages na coach, pakipasadahan naman ang match nila Vidit and Niman. Ayun. So ito na po yon. Maraming salamat sa inyong lahat mga kamatsas. Don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Mag-follow na rin kayo sa ating Facebook page kamatsas at sa ating TikTok na IM space Roderick space Nava at ganun din sa ating YouTube English channel IM space Roderick space Nava space 2. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.